Hello. Okay, ngayon po ay November 26, pinakahuling linggo ng November. So next Sunday, ayan na, December na. Kaya ho, magbabago tayo ng ating message. Natapos na yung series natin about the life of Samson. Ngayon naman ang topic natin ay patungkol lahat sa kapanganakan ng ating Panginoong Hesus. So Chronicles of Christmas. It's all about the story of Christ. Pero uumpisahan po natin yung ating series doon sa prophecy na ibinanggit from the Old Testament about the coming and the birth of Jesus. So another announcement, tinignan namin yung kalendaryo, parang eksakto yata yung 24 tsaka yung 31 Sunday. So hindi ko naman i-announce na walang church noon. Ang ano lang po, parang pagdating yata ng 24 ng hapon, Ate Rose, meron tayong gabi. Parang merong pagsasalo ho dito sa church. Ayan, parang celebration na rin ng Christmas with your church family. Ayan, So, ang usapan, parang magdadala na lang yata ng mga pagkain, handa-handa yung mga kapatiran dito. Naalala ko tuloy yung aking anak nung tinanong sa school nung nakaraang Christmas. Kasi hindi siya nakasagot dun sa tanong ng teacher . Sabi nung teacher, Jaina, ano pala yung niluto ng mami mo nung Christmas? Sabi ni Metmet, yung anak ko, hindi raw siya nakasagot. Sabi ni mama niya, bakit hindi ka nakasagot ? Ang dami nating pagkain nung Christmas. Ang daming mga taga-church na nagbigay. Ang daming nag-invite sa atin ng kainan. Bakit hindi mo sinabi yun? Ang sabi ni Jaina, kasi hindi ka naman nagluluto . Sabi niya, totoo naman, yung bata ho hindi nagsisunungaling. Talagang hindi nagluto ang nanay niya nung Pasko. Kasi nga ho, ang daming nagbibigay dito pagka Pasko . Mamaya may kakatok dyan, Pastor, eto kunin mo. Mamaya spaghetti, may carbonara, mamaya si Brother Penny may daladalang lechon. Tapos kung minsan may magi-invite pa sa'yo, Pastor, punta ka rito, kakain tayo. Kaya ang nangyari, hindi na nakapagluto si Jenny ng pang Christmas namin. Kaya tuloy yung anak ko, nabokya doon sa school kasi hindi siya nakasagot . Kasi totoo namang walang niluto yung mama niya. So kaya yung bata, yung anak ko pag uwi, nagalit sa amin. Sabi niya, Mama, Papa, ba't di ka nagluluto pagkadating ng Christmas? Wala tuloy ako naisagot sa school namin. Ayan, sabi niya ganyan. Sabi ni Jenny, kasi nga, ang dami nagbibigay sa atin tsaka ang dami nag-i-invite sa atin pagkakain . Sabi ni Jaina, sana naman magluto ka para lang hindi lang tayo lagi ng buburaot pag Christmas. Sabi sa akin, Sabi niya, sana naman magluto ka kasi lagi na tayo ng buburaot pag Christmas. Sabi ko, hindi. Sabi ko, makulit to anak ko to, saan nagmana kaya ito? Sabi ko, hindi ganyan talaga pagka-pastor. Lagi tayo ini-invite na na hindi man tayo ini-invite na guest speaker, guest eater, ini-invite tayo, sabi kong ganun. Tsaka tingnan mo marami nagbibigay sa atin kasi sabi ko lalo yung mga kalalakihan, mahal na mahal nila yung pastor nila. Biruin mo, lagi nila nagbibigay ng lechon para gusto yatang matigok na ako, Mamaya si Brother Peli, lechon, pras! Kaya nagkakasakit si Kuya Ricky, kakalechon natin, chairman . Anyway, so yan, sa 24, kung meron kayong time, punta tayo rito, magkaroon tayo ng celebration this Christmas. Ayan, another announcement, next Sunday, start ng ating Plan 40, every Sunday after ng church. So pagdating ng January, dyan na yung prayer for 3. And then, pagdating ng anniversary ng church sa second Sunday ng February, ito na yung invitation para isakto natin ng ating anniversary. So yan po yung mga announcement po natin. So dako na ho tayo sa ating message. Ito po yung ating message, The Promised Savior, which is found in Isaiah 9:6-7. Maniniwala po ba kayo? Ito maganda kay Kristo . Maraming verses from the Old Testament wherein His actions, His purpose, the description of His birth were prophesied more than 700 years before siya isilang. Ayan, Kaya yung claim ni Jesus Christ as the promised Messiah, as the promised Christ, Lord and Savior of the world, kaya masyado siyang sobra-sobra sa credential.
Kasi ang daming verses from the Old Testament, no, hundreds of years before na isinulat at iprophesy bago siya isilang. Ano po? Kaya siya lang talaga, kay Kristo lang talaga, swak na swak, tukoy na tukoy at fulfilled na nangyari yung mga prophecies from the Old Testament. So si Prophet Isaiah, bigyan ko kayo ng background, nag-exist siya between 650 BC to 700 BC. O unahin natin, 700 BC to 650 yung Book of Isaiah doong sinulat ito. Alam naman natin, kapag ang taon BC, paatras ang bilang. The more na mas malaki, kunyari 1200 BC, yung panahon ni Moses, mas nauna yan kaysa doon sa 700 BC. Kasi paatras hanggang sa mag-zero, tapos magbilang ulit tayo. Ano po? So si Jesus Christ, approximately nasa 4 to 6 BC sa isinilang. So malamang ang ating Panginoon is 2,000 years mahigit na nung siya ay nag-exist at nabuhay dito sa mundo. So si Isaiah, plus natin ng 700 years, so more than 2,700 years na namuhay itong si Isaiah bago sa ating panahon. Ano po? So ano nangyari? Nung isinulat ni Isaiah yung Isaiah 9:6 to 7, ano po? Ang hari po nito, si Haring Ahaz, King Ahaz. So pangalan pa lang, notorious na. Actually, yung pangalan ni Haring Ahaz, parang ahas sa Tagalog, pero yung ugali niya talagang ahas. Kasi itong si King Ahaz na ito, he is an evil king. Masamang hari ito. He is a king of Judah. Kasi during that time, ang Israel nahati sa dalawa. Yung Northern Kingdom, tsaka yung Southern Kingdom. Yung Northern Kingdom, ang tawag dyan, the Kingdom of Israel. Yung Southern Kingdom, the Kingdom of Judah. So dun sa dalawa, medyo mas matino yung Southern Kingdom, yung Judah, na kung saan nag-prophesy at nag-ministry si Prophet Isaiah. So ito na nangyari. Nagkaroon ng masamang hari sa Kingdom of Judah. And yung Kingdom of Israel, yung Northern Kingdom, puro masasamang hari yan. So, during this time, naka-destined na, naka-prophesy na rin na ang Northern Kingdom ay iko-conquer o i-oppress o i-enslave ng Assyrian Empire. Talagang raransakin sila, kukunin sila from their place. At ang gagawin nung Assyrian Empire, lalo na sa panahon ni King Sargon, magpapadala ng iba't ibang uri ng tao at magkakaroon ng intermarriage sa mga Israelites. Kaya po doon po nagmula yung mga Samaritano. So kumbaga hindi sila yung mga pure-blooded Israelite. Itong Southern Kingdom, yung Kingdom of Judah, sila yung pure-blooded Israelite. So ang hari nila, sino? Si Haring Ahaz. Ang problema ni Haring Ahaz, ito, evil king siya. Nakikipag-compromise siya sa kalaban. Actually, nakipagsabuatan siya doon sa King of Assyria during their time. Nagbayad yata siya para hindi sila sakupin. So ang nasakop yung Northern Kingdom, yung Israel. So kung papasinin ninyo, kung kayo po ay nabubuhay during this time, nung isulat ni Isaiah yung chapter 9:6 to 7, biro mo nabubuhay ka sa panahon na kung saan yung bansa ninyo walang established at matinong ekonomiya. Walang matinong leader. Tapos parang walang future at meron nagbabantang gera na may sasakop sa inyo. Actually, ang sumakop sa Southern Kingdom, sa Kingdom of Judah, hindi yung Assyrian Empire, yung Babylonian Empire. Sila po yung sumakop dyan. So biruin mo, kung ikaw ay namubuhay nung panahon na Isaiah, walang kapag-asa, very anxious kayo kasi hindi stable yung bansa ninyo. Very anxious. May future pa ba tayo? Masasakop na ba tayo? Tatagal pa ba tayo? Mabubuhay pa ba tayo? So biruin nyo, namumuhay kayo sa takot, namumuhay kayo sa kawalan ng pag-asa, at namumuhay kayo sa uncertainties during this time. And this was the time na kung saan inireveal ng Panginoong Diyos kay Prophet Isaiah yung kanyang plano, hindi lang sa Kingdom of Judah, hindi lang sa buong bansang Israel, bagkus sa buong mundo, inireveal niya. So basahin po natin yung verses sa Isaiah 9:6 to 7. So ito na nangyari. Sabi ni Isaiah, "For unto us a child is born." Ayan. Sino yung pinanganak nung Christmas? Si Jesus. Kasi most or all of the Bible scholars believe that Isaiah 9:6 to 7, ito ay isa sa mga propesiya concerning the birth and the coming of Jesus Christ. So sabi ni Isaiah,
ngunit sa atin ay ibinigay, ay may isisilang na bata. Sa atin ay may ibibigay na anak. Ayan, may batang sinilang lalaki. Ayan yun, ho. A son is given. Ano ang sabi? And the government shall be upon his shoulder. Biruin mo, siya yung bubuhat nung gobyerno nila. Ito, siguro, itong mga tao, yung mga kasabay ni Isaiah, siguro nung sinulat ni Isaiah ito at dineklara niya ito, siguro natutuwa din yung mga tao, yes, may papalit na sa wicked king nating si Haring Ahaz. Yes, baka siguro, yung anak ni King Ahaz, siya yung pinaprophesy ni Isaiah. Pero sa totoo lang, church, pwedeng siya rin. Kasi yung anak ni King Ahaz, si King Hezekiah, matino. Actually, he is one of the great kings of the kingdom of Judah, si Haring Hezekiah. Hindi niya sinundan yung yapak ng kanyang ama, binalik niya yung pagsamba kay Lord, at pinalakas niya yung bayan ng Israel. Ginawa niya yung mga tama para kay Lord. Kaya lang ang problema ni Haring Hezekiah, nagkasakit. Actually, na-extend pa nga yung buhay niya kasi nakipag-bargain siya kay Lord para humaba yung term niya. Pero, yung hula sa verse 6 ng Isaiah chapter 9, hindi pa rin to si King Hezekiah. Kundi yung magiging kaapu-apuhan ni King Hezekiah na si Jesus Christ. So ang sabi, ito po the government shall be upon his shoulder. Nung araw kasi, church, tandaan ninyo, ang government leaders nung araw, karamihan, ang description sa kanila, tyrant. Pag sinabing tyrant, malupit, nangingikil ng pera, nangihingi ng buwis, nangihingi ng mga ani, basta siya yung Diyos, paglilingkuran siya. Pero yung king na dinidescribe dito ni Isaiah na ipapanganak at ibibigay ng Diyos sa kanila, siya yung bubuhat ng government. Biruin nyo, ipapasanin niya sa kanyang mga balikat yung government. Hindi siya yung magpapataw ng stress o ng pabigat doon sa government nila. Kagaya ng mga typical na mga politicians at mga corrupt na leader. Hindi. Kundi ito yung magsasacrifice, yung magpupush, yung magbe-bear ng responsibility kung paano ba itaguyod ang gobyerno at ang bayan ng Judah. So ang sabi po, and the government shall be upon his shoulder. Ito po ang sabi, meron siyang 4 na pangalan na binanggit dito And his name shall be called Wonderful Counselor. Ayan Hindi konsehal. Pag sinabing counselor, advisor. Pag sinabi hindi konsehal sa sa politiko advisor, wonderful advisor. Pangalawang pangalan, ito Mighty God. O biruin nyo, meron ng hint about the divinity of Christ. Malakas na Diyos. Sunod, ito po, Everlasting Father. Ayan, walang hanggang ama o ama sa bayan ng Israel. Sunod ito, Prinsipe ng Kapayapaan. Ayan, may mga leader kasi, Prince of Chaos. Ayan, Prince of War. Ayan, mga hari ng kaguluhan, hari ng kadiliman. Pero itong pinangako ng Panginoon na darating na batang isisilang ay Prince of Peace. Ayan. Doon sa verse 7, basahin natin, of the increase of his government. Biruin nyo yung government niya mag-i-expand, and of peace, there shall be no end. So yung government niya, according to Prophet Isaiah, mag-i-expand, mag-i-increase, at ang malupit dito, walang hanggan yung kanyang pamumuno o panunungkulan. Sabi pa niya, upon the throne of David and upon his kingdom to establish it, and to uphold it with justice and with righteousness from henceforth, even forever. The zeal of Jehovah of hosts will perform this. Nakita po ninyo yung prophecy, mga kapatid. So in short, etong pinangakong bata na lalaki siya at magiging great leader, yung kanyang kingdom na i-establish, parang kay David, ngunit walang hanggan.
Actually, church, kung tatanungin po ninyo yung mga Israelites ngayon, yung mga Jews ngayon, yan ang matindi nilang paniniwala na ang Messiah mag-i-establish ng earthly kingdom, hindi spiritual kingdom. Kaya nga, nung dumating si Jesus Christ, most of them were disappointed kasi nga, ang iniisip nila, hindi, earthly kingdom, yung itatayo nung promised Messiah. Kaya nga, yung mga Hudyo ngayon, yung mga Israelita ngayon na nakikipaggera sa Gaza ngayon, ang movement na tinatawag sa kanila ngayon, Zionism, yung pag-establish muli ng Davidic kingdom sa bayan ng Israel. Yung bang ipapakita ng mga Israelites na, hey, kami ang chosen people, kami ang superior people, kami ang anak ng Diyos, eto kami, malakas kami, kaya naming lumaban kahit sino pa man. Yun ang mentality ng mga Israelites po ngayon no? Hindi nila inisip na sila ang ginamit ng Panginoon para maging isang holy nation at doon lalabas yung Savior para sila yung maging, yung tagapangalat ng Messiah nila na si Jesus Christ. Ang akala nila, earthly kingdom ang i-establish pero hindi nila naisip na mas mahalaga pa ang i-establish ng Messiah na si Jesus Christ na spiritual kingdom. Actually, church, kung titignan natin itong prophecy na ito, sabi ko nga, 700 years before Christ was born. Pero sa totoo lang, church, ang pinakamatandang prophecy concerning the coming of Christ, alam niyo ba kung saan nangyari? Sa Genesis 3. Di ba nung nakagat ni Eva at Adan yung pinagbabawal na prutas, pumasok yung kasalanan? Nung isinumpa ng Diyos yung ahas, ano sabi ng Panginoon? And I will put an enmity between you and the woman. Kakainin mo, kakagatin mo yung binti nila, pero yung anak ng babae, aapakan, he will crush your head. Actually, yung pag-crush ng head ng serpent, ayan po yung gagawin ng ating Panginoong Hesus. Pagbaba ng Panginoong Hesus, yung kaaway, yung demonyo, talagang sisirain niya yung lahat ng gawa, yung sinabotahe ni Satan during the Garden of Eden. So dito na ho tayo sa sa outline natin. Dito po, church, sa binasa natin, merong 4 na pangalan na ibinanggit si Isaiah. Number 1 na pangalan, ito po, Wonderful Counselor. So, tingnan po ninyo, back tayo doon sa context natin. Ano ang context? Yung mga tao, litong-lito, takot na takot, anxious and uncertain about their future. So, biruin mo, litong-lito ka, hindi mo alam yung totoo, and kung minsan nakikriticize mo yung king mo, si Haring Ahaz, kasi nakikipag-compromise sa kalaban, hindi mo alam kung ibebenta na ba kayo. Pero biruin nyo, no, nagbigay ang Panginoong Diyos ng wonderful counselor. Nag-promise. Church, ano yung claim ng ating Panginoon nung siya'y nandito? Sabi ni Jesus Christ, He is the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through Him, sabi niya. So biruin nyo, no, pag sinabing way, siya yung daan. Listen to this, church, hindi sinabi ni Jesus Christ na I know the way. Hindi niya sinabi yun. Ang sinabi niya, He is the way. At walang makakapunta sa Ama, kundi sa pamamagitan lamang niya. Nakita niyo yung wisdom ng Panginoon, yung kaalaman ng Panginoon na ibinigay sa mga taong ligaw at hindi alam ang gagawin sa buhay. So number 1 na ibinigay ng Diyos sa atin, God gave us a wonderful counselor. Yung mag-guide sa'yo, yung mag-direct ng buhay mo. Alam niyo, church, pag tayo ang nag-direct ng buhay natin, naku po, disaster ang mangyayari. Disaster-peace ang mangyayari. Pero pag si Lord ang nag-guide ng buhay mo, masterpiece ang mangyayari sa buhay mo, kapatid. So ito na, in Christ, we have a wonderful counselor. Kaya lang ang problema ito, hahayaan mo ba o tatanggapin mo ba, didinggin mo ba, susundin mo ba ang advice ng wonderful counselor sa buhay mo? Tandaan po ninyo, church, ang pagiging disciple o ang pagiging Kristiyano po, ito po, yung willing kang makinig sa Word of God at willing kang mag-obey sa Word of God. Kasi ang Word of God, ang words of Jesus Christ, talagang full of wisdom, talagang siya ang mag-guide ng buhay mo. Kaya nga siya tinawag na Wonderful Counselor. Listen to this, church. Iba yung nakarinig ka lang ng counsel, ni Wonderful Counselor. Iba yung nakarinig ka ng advice kay Lord. Iba yung nakarinig ka ng wisdom sa Word of God. Pero iba rin yung sinusunod mo siya.
Sana po, church, huwag pong matapos yung pagiging wonderful counselor ni Christ sa pakikinig. Sana po mag-end sa pag-obey ng kanyang advice sa atin. Tama po ba? Ano? Pangalawang name na ginamit kay Jesus Christ, ito po, Mighty God. O biruin mo, no, yung batang ipinanganak, hindi lang pala simpleng bata eh. God. Mighty God. It tells us about the divine nature of Christ. Ito ang hindi napansin ng mga ng mga kasabay na Isaiah. Biruin mo tao, tatawagin mong mighty God. Kung tao lang yung ipapanganak na babing lalaki, bakit tatawagin mighty God kung tao lamang? Eh, mighty God ang tawag eh. Kasi kung tao lang yan, hindi mighty God ang tawag dyan. Mighty kid. Tama po ba? Parang yung sapatos namin nung araw, nung bata kami. May sapatos ako nung mighty kid. Oh. Eh, ang tawag mighty God eh. Tama po ba? So therefore, yung ipapanganak, hindi lang ordinaryong tao. Diyos na nagkatawang tao. Mighty God eh. Malakas na Diyos. Ano po? So biruin nyo, no? Ang ibinigay ng Diyos, listen to this, hindi mighty king, hindi guardian angel, hindi strong king, o hindi superhero, hindi superman, hindi wonderful woman, o wonder woman, wonderful woman tuloy, hindi wonder woman. Ang ibinigay niya, mighty God, yung second person ng Trinity. So biruin mo, no, yung Son of God ang ibinigay eh. Mighty God. O kaya ano nandito si Jesus Christ, ano nangyari? Halos lahat ng mga demonyo, nare-recognize siya. O di ba't yung mga nasasapian ng demonyo pagka nasasalubong ng Panginoon, nagkikikisay? Ano ang palaging babala ni Jesus Christ sa demonyo? Huwag mong sasabihin ako to, tumahimik ka. Ang matindi rito, kapatid, mabuti pa ang demonyo na de-discern na re-recognize si Lord, ang tao hindi. Mabuti pa ang demonyo ang lakas ng pakiramdam. Ano sabi niya? Jesus, anak ni David, huwag mo kaming torturein. Sabi niya ganun eh. Panginoong Diyos, sabi nila eh. Pero mabuti pa yung demonyo na re-recognize that Jesus Christ is a mighty God. So biruin mo, no? Kung ikaw hirap na hirap sa buhay, uncertainties, anxious, bagsak yung bansa ninyo, pero nangako yung Panginoon. Ano yung pangako niya ulit? Wonderful Counselor. Pangalawa ito, Mighty God. Sunod, pangatlong pangalan na ibinigay kay Jesus Christ ni Prophet Isaiah, Everlasting Father. Sabi nila yung Everlasting Father daw, si Lord. Hindi, si Jesus Christ ito. In this context, si Jesus Christ ito. Ano ibig sabihin nito? Si Jesus Christ yung magsaserve as Father sa atin. Di ba pagka sinabing Father, ano naisip mo pag sinabing tatay? Provider. Protector. O yan po. Di ba pagka may tatay ka, secured ka? Pagka may tatay ka, na everlasting ang description, hindi ka dapat insecure. Secured ka. Dapat confident ka eh. Kasi meron kang provider at meron kang protector. Si Jesus Christ, nung siya'y nabuhay, actually, para siyang yung inahin na naggagather nung mga sisiw sa kanyang presensya. Parang ganoon yung ginawa niya eh. Tignan niyo during this time nung nag-minister ang ating Panginoon sa Jerusalem, sa Israel, nung araw. Sino yung mga pinagtanggol niya? Yung mga people na spiritually oppressed. Sino yung mga dinisciple niya? Yung mga frustrated sa buhay. Yung mga bigo sa pangarap ng mga kabataan, sila Pedro, sila Santiago, sila Juan. Ito mga ito, yung mga taong umaasa na meron pang breakthrough sa buhay. Sino to? Si Nathaniel tsaka si Philip. O di ba ano sabi ni Nathaniel? May mangyayari pa bang maganda sa Galilee, sa Nazareth? Sabi niya ganun. So biruin niyo, no, ito na. Wonderful Counselor, Mighty God, ito pa yung pangatong description, Everlasting Father, na merong magproprotekta at magpro-provide sa atin. Pero ano yung mga bagay na prinobide ng Panginoon? Kaligtasan. Ano yung mga bagay na prinoprotect ka ng Panginoon? Mula sa kaaway, sa masama.
Oh, Jesus Christ is what? Protecting you, covering you. Ano? Yung pang-apat, ito, yung pang-apat na ano natin, na pangalan na ginamit kay Lord, ito po, Prince of Peace. Nakita niyo yan? Actually, pag sinabing Prince of Peace, prinsipe ng kapayapaan. Hindi Prince of Wales. Ayan, hindi Prince of Prince of Quiapo. Prince of Peace, ang sabi, ang description. Church, nung sinulat ni Isaiah, itong Isaiah 9, nagbabanta na silang masakop ng Assyrian Empire. At nandun na rin yung pag-boom ng Babylonian Empire na unti-unting parang wildfire na kumakalat ang kapangyarihan. Biruin mo, no? Nagbigay ng Prince of Peace si God sa mga taong walang kapayapaan. Tingnan mo ngayon, katabi mo ngayon kung may kapayapaan yan ngayon. Kung medyo puyat ba yan, inaantok ba yan, kasi hindi nakakadulog, kasi ang daming iniisip na problema ngayong Pasko. Actually, pag tinitignan ko kayo, parang naiisip ko, ang pinaka-number 1 na problema nyo, alam nyo kung sino? Yung inaanak. Mukhang pinupuyat kayo ng mga inaanak ninyo, ah. Actually, church, ang mga bata ngayon, mauutak na. Oo. Hindi na sila namamasko ngayon. Nagme-messenger na lang sila ngayon. At ang sinasabi, ipadala lang sa GCash, ninong at ninang. Oh, biruin nyo, no? Saan ka palulugar niyan, kapatid? Biruin mo, nakatakas ka nga physically, hindi ka naman nakatakas online. Oh. Paano mo matatakasan niya? Mga yan, magde-deactivate ka ng Facebook. Oh, biruin mo, no? Grabe, no? Hindi talagang wala kang kawala ngayon, eh. Ano po? Pero alam niyo, church, sa kabila ng ganyan na merong bumabagabag sa ating peace of mind, let the Prince of Peace dwell in your hearts, kapatid. Para alam mo, pakalmahin ka, para magkaroon ka ng kapayapaan sa buhay mo ngayon. Hayaan mo, actually, church, kung magulo ang buhay mo, mag-pray ka, Lord, gusto ko ma-experience yung kapayapaan mo, Panginoon. Gusto kong ma-experience yung binibigay mong peace sa amin, Panginoon. Ayan. Kaya sabi mo nga sa katabi mo, you may rest in peace, kapatid. Ayan. Totoo yan, oh. Mamaya pa ka kasi andyan ang Prince of Peace. Tama po ba? Oo, i-claim mo ang kapayapaan ni Jesus Christ. I-claim mo yan. Ano, kung naguguluhan ka, nalilito ka, natatakot ka, ayan. I-claim mo yung Prince of Peace. Ano, nabigyan ka ng peace of mind, pakalmahin tayo. No? Kasi tignan niyo po ito, church, kagaya ngayon, di ba? Actually, ang daming nagpapaano sa atin ngayon, nananakot, naninindak sa atin. Pero mo, punta ka lang ng grocery, yung mga bagay na nabibiling mo ngayon, hindi mo na nabibili. O, yung mga taas ng presyo, yung taas ng pamasahe. Alam niyo, ako, nagugulat nga ako. Akala ko ang pamasahe pa rin, 10 piso. Kasi matagal na po akong hindi nagko-commute. Lagi na ako nagbabike. Minsan sumakay ako, nagulat ako, 13 na pala pamasahe. Huh? Sabi ko, nung panahon ko, 7 lang Ayan, nakakalula. Ayan, nakakataranta. So kapag ganyan ang panahon, kailangan mo ng Prince of Peace. Ayan, si Jesus Christ. Sabi mo sa katabi mo, kalma ka lang, baby. Ayan, kalma-kalma lang tayo ngayong Pasko. Ngayon dito na tayo magtatapos, church. So, dito tayo magtatapos. Alam niyo po, sabi ko nga, itong binasa natin ito, yung Isaiah 9:6-7, it was written 700 years before the birth of Christ. Kung titignan natin, maging yung nagsulat, hindi nakita yung pangako. Maging yung pinangakuan, hindi nila na-claim yung pangako. Ang nakinabang, alam niyo kung sino? Tayo, yung next generation na believer in God. Actually, kung titignan po ninyo, church, si Lord, pag nangako, ang tagal. Matagal. Pero ang maganda, tinutupad niya. Hindi mo man ma-experience, ma-enjoy yung pangako ng Panginoon sa buhay mo right now. Pero sinabi niya yan Grab it. Paninindigan ng Panginoon yan. Claim it. Believe it. Gagawin ng Panginoon yan. Yung sinabi ng Panginoon na magpapadala ako ng Savior, claim it. Nangyari naman din, di ho ba?
Nung sinabi, tingnan niyo po ito, ano, nung nangako si Abraham, nung nangako si Lord kay Abraham at Sarah, ang tagal din. Actually, ang nakita lang ni Abraham na pangako sa kanya ni Lord, sa totoo lang church, yung magkaroon lang ng anak, si Isaac. Hindi naman nakita ni Abraham na dumami yung angkan niya, yung lahi niya. Hindi naman nakita ni Abraham na naging popular siya. Hindi naman nakita ni Abraham na sa pamamagitan niya na-bless ang tao. Hindi. Pero nakita niyo yung faithfulness and loyalty ng Panginoon na kahit tila bagang ang haba na ng panahon, na tila bagang parang wala nang nangyari sa pangako ng Panginoon, hindi ginawa ng Panginoon yung pangako. Gagawin talaga ng Panginoon yan. Gagawin niya. So ang gawin natin sa pangako ng Panginoon, panghawakan natin yung ating pananampalataya. Ngayon dito na ako magtatapos. Anong ibig sabihin ng pangako ng Panginoong Diyos sa pagpapadala ng Mesaya sa atin? May 3 bagay lang. Ito po. Number 1, God loves you. Ayan. Mahal ka ni Lord. Anong sabi? For God so loved the world that He gave, biruin nyo, that He gave His only begotten Son. God loves you. Sino dito yung feeling na loveless siya, unloved siya? Sino dito yung feeling na rejected ka, yung feeling na walang pumapansin sa'yo? Kapatid, kung minsan ang feeling deceitful. Sabi nga ni Jeremiah, di ba pinaka-deceitful daw yung puso natin? Kapatid, huwag mong isipin na walang nagmamahal sa'yo. Meron si Lord. Kasi kung hindi ka mahal ng Panginoon, sa tingin mo ba sinimba niya si Jesus Christ para sa'yo? Kung sasabihin mong hindi ka mahal ni Lord, sa tingin mo ba mamamatay pa si Jesus Christ para sa'yo sa cross ng Calvary? Hindi. Mahal na mahal ka ni Lord. This Christmas, itatak mo sa isip mo, sa puso mo, mahal ako ni Lord. Alam niyo, church, kahit wala tayong, alam niyo ba yun, kahit wala kang 13th month, kahit kulang ang 13th month, kahit wala kang love life this Christmas, kahit wala kang handa this Christmas, church, tandaan mo ang mahalaga, mahal ka ni Lord. God loves you. Ito pangalawa, God is for you. Ano sabi? For us, a child is born, a son is given. Pero mo binigay sa'yo. Ito ang maganda kay Lord eh. Listen to this, church. Napansin ko sa pangako ng Panginoon kay Jesus Christ. Yung pangako ni Lord o yung regalo ni Lord sa atin na si Jesus Christ, may dalawang Actually, may tatlong characteristics eh. Number 1, personal. O di ba God loves you? Ano sabi? For us. Para sa atin. Di ba ibig sabihin personal? Si Jesus Christ na regalo ng Diyos sa atin, personal. Tama po ba? Ano ibig sabihin pagka ang regalo sa iyo, kapatid, personal? Sa'yo lang yan. Swak na swak sa'yo yan. Personal. Di ba? Kunyari may nagregalo sa iyo. Kalalaki mong tao, niregaluhan ka ng panty. Sabihin sa tingin mo ba personal yan? Hindi. Kasi di mo magagamit eh. Tama po ba? O kunyari, ang laki ng paa mo, size 11, niregaluhan ka, size 7. Sa tingin mo ba personal ba yan? Hindi eh. Si Jesus Christ as God's gift unto us, personal. Swak na swak sa buhay mo. Swak na swak sa puso mo. No? So yan po yung nakita kong characteristics ni Jesus Christ as a gift sa atin. Number 1, personal. Ito yung pangalawa. Hindi lang personal, universal. Paano ko nasabing universal? Ano sabi? For us, a child is given. Pero nakita nyo, yung for us. Us. Di ba inclusive ang dating? Us eh. Hindi naman sinabing for you, a child is given eh. For us. Ano sabi sa John 3:16? For God so loved the world. Pero mo, inclusive, universal. Hindi naman na sinabing for God loved the Israelites. Hindi naman sinabing for love God, yung mga taga-Kalyoon silang. Hindi eh. Ang sabi, the world. Biruin nyo, yung regalo ng Panginoon, personal na, universal. Nakita nyo yan? Mag-isip nga kayo ng regalo ng tao na personal tsaka universal. Wala kang maisip.
O, kunyari, niregaluhan ka ng toothbrush, personal yan, pero willing ka bang gawing universal yung toothbrush mo? Hindi. Pagkagamit ko kay kanino? No way. Personal lang to. Pero biruin nyo no, si Jesus Christ, personal pero universal. O kunyari, niregaluhan ka ng cellphone. Personal yan, binigay sa'yo. Pero willing ka bang ipagamit yung cellphone mo kung kani-kanino? Willing ka bang gamitin yan ng kung sino-sino? Tapos magsasalitan kayo kasi ang dami nag-aangkin eh. Hindi, universal yan eh. Hindi, personal nga eh. Di ba parang yung personal tsaka yung universal, parang conflicting eh. Pero it happened doon sa katauhan ng Panginoon bilang regalo ng Diyos sa atin. Personal, universal. O nakita po ninyo yan mga kapatid? So grabe, for us, a child is born, sabi nga ni Isaiah. Ito po yung matindi, no? God is for you, para sa'yo, personal. Ano, walang aspeto o walang bagay o issue sa buhay mo na kung saan si Jesus is irrelevant. There is no issue in your life wherein Christ is irrelevant. Nakita niyo po yan, mga kapatid. Lahat ng buhay mo, finances, love life, especially spiritual, maging physical man yan, maging anumang aspeto yan ng buhay mo, maging struggle mo man yan, lahat dyan magagamit mo si Lord. He is relevant sa buhay mo. Tama po ba? Kung meron man tayong relationship sa ibang tao na kung saan hindi ka kayang tulungan, lalo na yung mga Mars natin, pagdating sa finances, minsan yung mga Mars nalulusaw eh. Mars, ano nga? Alam nyo si Lord nagiging relevant pa rin eh. Kahit anong issue ng buhay mo dyan eh. Kasi personal nga kapatid eh. Tama po ba? Walang issue sa buhay mo na kung saan hindi kayang ma-involve ni Christ. Kasi Jesus Christ is so relevant kahit matagal na siyang nag-exist before. Ano? Ito yung pangatlo. God is with you. Church, yung tatlong yan, anong pinakagusto nyo dyan? Actually, wala akong mapili kung pipiliin akong isa dyan. Yung one, maganda. Loves you. Sa bagay kasi, pag sinabing mahal ka ng Panginoon, nagtra-translate dun sa dalawa. If God loves you, He is for you, and He will be with you. Ito ang maganda kay Lord, kay Jesus Christ. Mismong siya, naging tao, nakaranas ng experience mo, nakaranas ng frustrations, nakaranas ng sakit, nakaranas ng emotional pain, nakaranas ng kamatayan mismo. God is for you, kapatid. So ngayong Pasko, mag-reflect ka nga, church, ikaw ba'y malungkot? Yung anak namin, nasaktuhan ngayon, may field trip sila sa school eh. Ang mahal nung bayad kasi sa pari. Sabi ko, huwag ka nang sumama sa sa field trip. Total, last year nag-field trip ka naman eh. Nakasimangot. Sabi, hindi maipinta mukha ng panganay kong anak. Actually, pag nag-field trip siya, ako naman ang sisimangot. Siya masaya. Pag hindi siya nag-field trip, siya nakasimangot, ako masaya. Sabi ko, paano to? Sabi ko, paano to, Jaina? Niloloko ko. Sabi ko, wag ka nang mag-field trip, bigyan na kita ng pera. Tapos, mag-family park na lang tayo. Tapos mag-SM na lang tayo. Talagang hindi maano yung niya eh. Yung conviction niya eh. Talagang, hindi, gusto kong sumama. Sabi ko sa kanya, may naisip ako. Sabi mo kay lola mo. Ayan. Sabi mo kay lolo mo. Ayan. Total, magpe-pensyon na naman to eh. Sabi mo kay tito mo. Ayan. Nakakuha ng idea yung bata eh. Nakakuha ng idea yung bata. Listen to this, church. Alam niyo, minsan, may mga kaibigan tayo na wala tayong maitulong. Wala kang maitulong pagdating sa finances. Wala kang maitulong pagdating sa... talagang pagtulong talaga. Pero you can point somebody to help that friend of yours. Tama po ba?
Pwede bang ituro mo, Mars, yung problema mo, alam mo, kung you are lacking of wisdom about your choices, meron ako kilala, wonderful counselor. O diba? Ituro mo si Jesus Christ. Ngayong Pasko. O kung meron naman ngayon, nababalisa, kaibigan mo, pwede mo ring ituro, ay may kakilala ko, yung Prince of Peace. O diba? Kung meron naman nag-i-struggle ngayon about problems they are facing right now, may mabigat na pinagdadaanan, tol, may kilala ko, mighty God. Ayan. So, church, listen to this. Akala natin ang solusyon sa lahat ng problema, pera. Pero maraming problema hindi kayang solusyonan ng pera. Akala natin ang solusyon, politiko. At kung minsan na nakakalungkot, akala natin na yung mismong politiko na magsosolve ng problema natin, siya pa pala yung magiging cause ng problema natin. Tama po ba? Akala natin, ang magsosolve sa problema natin, science, kaalaman, o kaya mga financial experts na pwedeng mag-advise sa atin about our businesses. Pero hindi eh. Lahat yan nawawala eh. Akala natin na magsosolve sa problema natin, yung mga nanggagamot, doctors, mga gamot, mga medicine. Pero listen to this, church. Yung mga gamot na binibili natin, may mga sakit na hindi kayang gamutin yan. Si Jesus Christ, lahat ng issue at problema ng tao kaya niyang solusyonan if you are just going to surrender your whole life to Jesus. Ibigay mo kaya sa Kanya ngayong Pasko. Tayo po tumayo ngayon, church. Church, ngayong nalalapit yung kaarawan o yung celebration natin ng Christmas, reflect, gaano ba kahalaga si Jesus Christ para sa'yo? Remember this, God loves you, God is for you, God is with you. Ano sabi ni Isaiah? For us, a child is born, a son is given. Ano po? Tayo po yumuko, tayo po manalangin. Father, salamat O Lord, dahil once again, bagamat ang tagal na nitong pangakong ito Lord, pero Father, sa loob ng 700 taon, at sa loob ng 2,700 years, Lord, itong sinabi nyo kay Prophet Isaiah, talagang pinaponder namin, Lord, talagang madating pa rin para sa amin eh. Kasi yung regalo nyo po para sa amin, walang iba kundi si Jesus Christ, yung only begotten Son ninyo. At salamat, O Lord, dahil wala pong issue sa buhay namin ang hindi ho kaya niyang isolve at ayusin. Right now, if ever natatakot kami, if ever wala kaming kapayapaan, if ever nahihirapan na kami, Panginoon, sa buhay, I pray, O Lord, that the wonderful Counselor, mighty God, everlasting Father, and Prince of Peace na si Jesus Christ will be with us, Panginoon. Lord, we are claiming your love, we are claiming your presence, and we are claiming, Father, your empowerment in us. Salamat, Father. Ito pong aming panalangin. In Jesus' name we pray. Ang lahat po na anak ng Diyos ay magsabi ng Amen.